Isang mapagpalang umaga sa ating lahat, mga kapatid ko kay Kristo. Mula sa The Solid Rock Morning Devotion, isang kagalakan na muli tayo ay makapagbulay-bulay sa salita ng Panginoon sa umagang ito. Mga ilang minutong pagbubulay-bulay ng mga salita ng Panginoon upang papurihan at sambahin ang ating Panginoong Hesukristo. Sa bawat pagmulat natin ng ating mga mata sa bagong araw, isang paalala ang hatid ng Diyos sa atin na kahit anuman ang dumating na unos, siya ay ating matatag na sandigan. Sa mundo na puno ng pagbabago, kaguluhan, at kawalan ng katiyakan, napakahalagang malaman kung saan tayo nakatayo. Ang The Solid Rock Morning Devotion, ito ay paalala na ang ating pananampalataya ay dapat nakatayo sa matibay na pundasyon. At iyon ay walang iba, ang ating Panginoong Hesukristo. Sinasabi sa Mateo, Kabanatang 7, talatang 24 hanggang 25, ito ang sinasabi na ang bawat nakikinig sa aking mga salita ay nagsasagawa nito ay tulad ng isang taong matalino na nagtayo ng bahay sa ibabaw ng bato. Bumuhos man ang ulan, bumaha man, at humangin ng malakas, hindi ito gumuho. Ang The Solid Rock ay sumisimbolo sa katatagan, sa tiwala, at sa katiyakan ng pag-ibig ng Diyos. Kapag ang ating buhay ay itinayo sa Kanya, hindi tayong madaling matinag ng mga problema, ng mga tukso, o ng mga takot. Maaring yumanig ang ating kapaligiran, ngunit nanatiling matatag ang ating pananampalataya sapagkat ang ating pundasyon ay si Hesukristo. Kaya sa ating morning devotion, mga kapatid, anyayahan natin ang presensya ng Diyos sa ating mga puso. Tayo ay magpasalamat sa Kanya na Siya ang ating matibay na bato, matibay na sandigan, ang ating kanlungan, lakas at pag-asa sa bawat araw ng ating mga buhay. Ang ating pong pagninilayan ngayong umaga, mga kapatid ko kay Kristo, ay matatagpuan sa Juan. Juan, Kabanata 3, talatang 16. No? Ito po ang sinasabi, sapagkat gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sanlibutan. Kaya ibinigay niya ang kanyang bugtong na anak upang ang sinumang sumampalataya sa Kanya ay hindi mapahamak, kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Manalangin tayo. Ama naming Diyos na mga pangyarihan sa lahat, kami po ay lumalapit at nagpakumbaba sa iyong harapan na humihingi ng kapatawaran sa aming mga kasalanan. Patawarin niyo po kami, Panginoon, at bigyan niyo po kami ng karunungan upang makasunod sa iyong kalooban at gabayan niyo po kami sa lahat ng aming mga ginagawa. Aming tinataas sa inyo ang aming mga kapatid na nangangailangan ng kagalingan. Dahil sa mga karamdaman, pagalingin niyo po sila, Panginoon. Panginoong Hesus, lumalapit po kami sa iyo ngayong umaga upang idulog ang mga kahilingan ng mga may sakit. Haplosin niyo po sila at pagkalooban ng panibagong lakas upang sila ay muling makapaglingkod sa iyo, Panginoon. Patawarin niyo po ang bawat isa sa amin
sa mga kasalanan na aming nagawa at pagkalooban ninyo kami ng kagalingan ng pangkaluluwa. Amin ding idinulog ang aming mga kapatid na ngayon ay nagsisihanda upang salubungin ang bagong taon, Panginoon. Ingatan mo po ang aming mga kapatid sa anumang mga aksidente, Panginoon. Bagkus ikaw ang siyang patuloy na mag-iingat sa bawat isa sa amin. Tulungan mo kami, O Diyos, na aming maitawid ang bagong taon. At naway sa bagong taon, Panginoon, na aming haharapin, naway ang iyong pagpapala ay ibuhos mo sa iyong mga anak. Upang ang bawat isa, Panginoon, ay hindi na po sila magkaroon ng kahirapan. Ibuhos mo ang kagalingan sa kanila, kung anuman ang karamdaman na nasa kanilang mga katawan. Ibuhos mo ang mga material na bagay upang sila, O Diyos, ay patuloy na makapaglingkod sa inyo na wala pong pag-aalinlangan. Lord, ikaw ang lahat sa aming mga buhay. Ikaw ang Diyos na siyang nagliligtas sa amin doon sa krus ng Kalbaryo. Kaya, Panginoon, sa iyo namin idinudulog ang lahat ng ito. Ikaw, O Diyos, ang aming Panginoon, na aming sinasamba at tinatawag na Ama, Anak, at Banal na Espiritu. At sa umagang ito, O Diyos, patuloy kong tinataas sa inyo ang aming mga kapatid na nagtatrabaho sa ibang bansa. Sa Middle East, sa Saudi Arabia, sa Dubai, Abu Dhabi, at sa buong sulok ng mundo, Panginoon. Sila po'y ingatan mo, Panginoon, sa lugar kung saan sila naroon, nagtatrabaho. Ilayo mo sila sa mga problema, sa mga kapahamakan. Naway masaya sila, O Lord, sa kanilang pagsalubong sa bagong taon. Ikaw ang siyang aming sinasamba, pinupuri, dahil ikaw, O Diyos, ang siyang naghirap doon sa cross upang kami tubusin, Panginoon. Kaya Lord, maraming salamat po. Amin ding indinalapit sa iyo, Diyos, ang mga kapatid namin na naninirahan sa ibang bansa, sa Canada, sa United States, sa New Zealand, at sa ibang sulok ng bansa. Ingatan mo sila. Naway, ang iyong pagpapala ay buhos mo sa kanila, saan man ang lugar sila naroon, Panginoon. Ilayo mo po sila sa mga pagsubok sa buhay, lalong-lalo na sa aming pagsalubong sa bagong taon. Ikaw ang siyang maghari sa bagong taon, Panginoon, upang ang mundo ay may kapayapaan, pagkakaisa, pagtutulungan. Maraming salamat po, Panginoon. Ito ang aming dalangin na may pagpupuri at pasasalamat sa matamis na pangalan ni Jesucristo na aming Diyos at tagapagligtas. Amen. Amen. Ang Juan, Kabanata 3, talatang 16, ay itinuturing na puso ng buong salita ng Diyos. Sa isang talata, ipinahayag ang dahilan ng pagdating ni Kristo, ang lalim ng pag-ibig ng Diyos at ang pag-asang inihahandog sa buong sangkatauhan. Hindi ito simpleng pahayag lamang, mga kapatid, ng pananampalataya, kundi isang paanyaya sa pagbabago ng buhay. Ipinagkakatiwala po namin sa iyo ang aming kalusugan. Kabuhayan at kinabukasan sa bawat membro ng aming pamilya. Takpan mo kami ng iyong biyaya at ilayo sa kapahamakan. Panginoong Hesus, ang pag-ibig ng Diyos ay hindi mababaw. No? Hindi mababaw. Hindi panandalian. At hindi nasusukat sa isip ng tao. Ito'y pag-ibig na bumababa sa ating kalagayan. Sumusunod sa sugatan, yumayakap sa makasalanan, at hindi sumusuko
kahit paulit-ulit tayong nagkukulang. Sa lalim ng kanyang pag-ibig, mga kapatid, pinili niya ang krus bilang daan ng ating kaligtasan. Isang pag-ibig na handang masaktan upang tayo'y mabuhay. Kapag tayo'y nawawalan ng pag-asa, mga kapatid, ang pag-ibig ng Diyos ang humahawak. Kapag tayo'y nahihiya at nagtatago, ang kanyang pag-ibig ang naghahanap sa atin. Hindi niya tayo minahal dahil perfecto tayo, kundi minahal niya tayo upang tayo'y baguhin. Sa bawat sugat ng krus, mga kapatid, ipinapakita na ng Diyos na ang kanyang pag-ibig ay mas malalim kaysa ating mga kasalanan at mas malakas kaysa kamatayan. Ito ang pag-ibig na nagliligtas, nagpapatawad at nagbibigay ng bagong simula. Ang lalim ng pag-ibig ng Diyos na kailanman hindi magwawakas. Ang pag-asa na inihandog ng Diyos ay hindi para sa iilan lamang, mga kapatid. Ito po ay tandaan natin, hindi po para sa iilan lamang, kundi para sa buong sangkatauhan. Ito'y pag-asang tumatawid sa hangganan ng lahi, wika at kalagayan sa buhay. Sa gitna ng dilim, mga kapatid, sa gitna ng kaguluhan at sugat ng mundo, ang Diyos ay nag-alok. Nag-alok siya ng liwanag, isang pag-asang may pangalang Hesukristo. Ang pag-asang ito ay hindi pangako ng buhay na walang problema, kundi katiyakan ng presensya ng Diyos sa gitna ng lahat ng pagsubok. Kapag ang mundo ay sumusuko, mga kapatid, ang pag-asa ng Diyos ay nananatili. Kapag ang tao ay nawawala, ang pag-asa ng Diyos ay naghahanap. Ito'y pag-asang bumabangon mula sa krus at nagtatagumpay sa libingan. Pag-asang buhay at hindi kailanman mamamatay. Sa pagtanggap sa pag-asang ito, mga kapatid ko kay Kristo, natututo tayong magtiwala muli, magmahal muli, at mangarap muli. Sapagkat ang pag-asang inihahandog ng Diyos ay sapat para sa lahat at dapat hanggang wakas. Ang pag-ibig ng Diyos, mga kapatid, ay hindi karaniwang pag-ibig. Ito ay pag-ibig na nagmumula sa Kanya. Hindi dahil karapat-dapat ang sanglibutan, kundi dahil Siya ay Diyos na mapagmahal. Ang sanglibutan ay hindi lamang tumutukoy sa mga mabubuti, kundi pati sa mga makasalanan, sugatan, naligaw at nawawalan ng pag-asa. Ipinapakita nito na walang hangganan ang kanyang habag. Umaabot kahit sa pinakamadilim na bahagi ng ating pagkatao. Kaya ay binigay niya ang kanyang bugtong na anak. Ang tunay na pag-ibig, mga kapatid, ay nasusukat sa handang ibigay. Hindi nagbigay ang Diyos ng isang bagay lamang, kundi ng kanyang anak, si Hesukristo. Ang krus ay patunay na ang pag-ibig ng Diyos ay may kasamang sakripisyo. Sa krus, nakita natin na mas pinili ng Diyos na masaktan ang kanyang anak kaysa mawalan ng pagkakataong iligtas tayo.
Dito natin naunawaan na ang pag-ibig ng Diyos ay hindi mababaw, mga kapatid. Hindi mababaw. Ito ay nagdurusa upang tayo'y mabuhay. Upang ang sinumang sumampalataya sa Kanya, ang kaligtasan ay bukas para sa lahat. Ngunit ito ay tinatanggap sa pamagitan ng pananampalataya. Hindi sapat ang kaalaman lamang tungkol kay Jesus. Kailangan ang pagtitiwala at pagsuko ng puso. Ang pananampalataya, mga kapatid, ay hindi perfecto. Diba? Hindi perfecto. Minsan mahina. Minsan may alinlangan. Ngunit kapag inilagak natin ito kay Kristo, mga kapatid, sapat na ito upang tayo'y tanggapin ng Diyos. Ay hindi mapahamak, kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Ang layunin ng Diyos, mga kapatid, ay hindi ang kapahamakan ng tao. Hindi ang kapahamakan natin, kundi ang kaligtasan natin. Ang buhay na walang hanggan ay hindi lamang tumutukoy sa haba ng buhay, kundi sa uri ng buhay. Buhay na may kabuluhan, may relasyon sa Diyos, at may pag-asang hindi kayang wasakin ng kamatayan. Kay Kristo, ang buhay na walang hanggan ay nagsisimula na ngayon. Na ngayon na. Ang kaligtasan ay ngayon na. No? Hindi bukas, hindi mamaya. Ngayon. Ngayon ang kaligtasan. Kaya mga kapatid, no? Tanggapin natin si Kristo sa ating mga puso. Sa bawat pusong sumasampalataya. Sa ating pagninilay ngayong umaga sa Juan, Kabanata 3, talatang 16, tinatawag tayo ng Diyos, mga kapatid, na tumugon. Tayo ba'y manatiling tagapanood lamang ng Kanyang pag-ibig? O tatanggapin natin ito na hayaang baguhin ang ating pamumuhay? Ang talatang ito ay paalala na kahit gaano tayo kalayo, may Diyos, tandaan natin, mga kapatid, may Diyos na nagmahal, nagbigay at patuloy na tumatawag. Sa huli, ang Juan 3:16 ay hindi lamang talata na dapat kabisaduhin o memorizing, kundi katotohanang dapat isabuhay. Pag-ibig na tinanggap, pananampalatayang isinuko, at pag-asang ibinabahagi sa iba. Manalangin tayo. Aming mapagmahal na Diyos, salamat po sa iyong pag-ibig na walang hanggang, pag-ibig na hindi sumusuko, hindi napapagod, at patuloy na yumayakap sa amin sa bawat araw. Salamat, Panginoon, sapagkat minahal mo kami kahit kami mahina. Pinatawad mo kami kahit kami nagkakamali. At tinawag mo kami pabalik sa iyo. Sa pamagitan ng iyong biyaya at habag, punuin mo po ang aming mga puso ng iyong banal na pag-ibig upang matutunan naming magmahal, hindi lamang sa salita, kundi sa gawa at katotohanan. Turuan mo kaming magmahal ng may pagpapakumbaba, O Diyos, may pagpapatawad at may malasakit sa kapwa. Panginoong Hesus, pagalingin mo po ang mga pusong nasugatan. Alisin mo ang galit, ang takot at ang puot, at palituan mo ito ng kapayapaan at pag-asa na nagmumula lamang sa iyo, Panginoon. Naway ang iyong pag-ibig ay maging ilaw sa aming mga tahanan, lakas sa aming kahinaan, at gabay sa bawat pasya at lakad namin.
Gamitin mo po kami bilang daluyan ng iyong pag-ibig sa mundong uhaw na tunay na pag-aaruga. Sa iyo po ang lahat ng papuri at pasasalamat sapagkat ikaw ang Diyos ng pag-ibig. Pagpalain mo po ang iyong mga anak na patuloy na nakikinig at nagsinasabuhay ang iyong mga salita. Ingatan mo po sila, O Diyos, at ilayo sa anumang kapahamakan. Ito ang aming dalangin na may pagpupuri, pasasalamat sa Diyos. Amen at Amen. Ang The Solid Rock ay bumabati ng maligayang Pasko at manigong bagong taon sa ating lahat, mga kapatid ko kay Kristo. Ang Panginoon ay patuloy na bumuhos ang kanyang pagpapala sa taong 2026. Purihin ang Panginoon. Amen.